Yung bangos, isang bangos na ganon, hatiin namin. Pananghalian namin yung kalahati. 4 kaming magkakapatid plus nanay ko. Kukurot-kurot kaming ganon. Tapos yung kalahati, mamayang hapunan na naman. Mabarkada ako, pupunta yung mga barkada ko sa bahay. Pagpunta ng mga barkada ko doon, syempre gutom rin sila. Hindi ko alam yun, ipapakain ko yung kalahating bangos. Hindi ko alam yun. Ipapakain ko kasi nga gutom sila eh. Pero pag alis nila, yung nanay ko, dyan yung nanay ko, sasabihin niya sa akin, grabe ka. Pang-ulam natin yun mamaya, ipinakain mo sa barkada mo. Hindi ko alam nga yun. Sabi ko, ang damot nyo. Gutom nga yung tao. Madalas yun na mangyari. Hanggang sa dumating yung punto, sasabihin ng nanay ko, alam mo, salot ka. Lumayas ka na. Kapag binabalikan ko yun, tapos paminsan-minsan kapag yung nanay ko nilalambing ko, bibigyan ko siya ng pera, bibiriuin ko yan. Ma, yung anak mong salot, tignan mo, kaong gano'n. Pero alam ko, tuwang-tuwa yung nanay ko. Ay, grabe. Sorry, pero Papakain niya yung prutas namin sa ref, kung nakabili ako, pati yung grocery ko na maling. Aabrihan niya yan, pakain sa kanila. Barkada nga, kung magbarkada, hindi lang 10. Pag nagkwekwento akong ganito, pag naalala ko, kaya napapaiyak tuloy ako. Kaya sa awa ng Diyos, talagang mabuti rin ang Diyos. Bine-bless niya rin tayo. Gaano ka nakayaman ngayon? Sir, itong location natin ngayon ay isa sa farm nila. Opo. Andito po yung mga alaga natin na ready to lay chicken. Ang dami, no? Ito lang sir, ito ganyan, hindi siya puno, may bakante siya. Hindi pa puno ito. Naapektuhan ka rin ba dahil sa pandemic? May effect din. Itong si pandemic naman baliktad. Okay. Nung unang nagka-pandemic, meron akong isang batch ng manok na 6,000 heads na papuntang Leyte. So, ito po kasing manok dito sa likuran ko na nakikita ninyo. Pwede siyang pumunta, mag-travel hanggang Leyte, hanggang Samar, hanggang Palawan, hanggang Norte naman, hanggang Ilocos, hanggang Apari. Yung papunta ho ng Leyte, tumatawid ho yan ng dagat, nagrororo siya sa may Matnog. Ganyan. So, yung may batch ako ng manok na 6,000 heads na ang pupunta nun sa Leyte. Nung magkakaroon na ng lockdown, hinarvest namin. Nasa daan siya parang 4 days bago siya nakarating ng Leyte. Pagdating niya ng Leyte at saka na tumama yung lockdown. So nung nagka-lockdown naman, wala na akong alagang RTL noon kasi nga na-harvest na. Di lang kasi to na na-acquire ko. So wala na akong alagang RTL. So ang alaga ko lang yung mga nangingitlog ko sa farm.
So, ang problema ko, nung nag-lockdown, kadi-deliver lang ng feeds ko. Ang delivery kasi ng feeds namin, yung konsumo namin ng 7 days, 1 week, dinideliver yon. So, pag na-deliver, 1 week na naman yon na supply. Nung tumama yung lockdown, kadi-deliver. So, parang okay pa ako. After 3 days, naalala ko, paano kaya yung delivery ng feeds? Kasi, sinasara yung mga daan, ang daming mga checkpoint, ganyan. So, nung time na naisip ko yun, 3 araw pa naman yung feeds ko. Pero doon na ako ninervyos. Sir, 3 araw akong masama yung pakiramdam ko. Ninenervyos, ang sakit ng tiyan ko, tumaas yung acid ko. Oo. Hanggang sa isang umaga, parang bukas na yung delivery ng feeds ko. Nandun ako sa sasakyan. Merong biglang news. Sabi nung in-interview sa radyo, ina-assure ho natin yung mga kababayan natin, lalo na yung mga delivery ng mga essential foods, yung mga essential na ganyan, yung mga pagkain ho ng baboy, yung mga feeds ng manok. So, ang ginawa ko nun, nirecord ko. Nung nirecord ko, tsaka ko sinend sa kapatid ko, para lumakas rin yung loob niya. Kasi nga, dun sa checkpoint, haharangin yung feeds. So, nung kinuumagahan, medyo sumigla kami, nag-deliver sila ng feeds, nakarating naman sa farm. So, nung nakarating, guminhawa ako. So, yun. Yung itlog, hindi nga kami gaanong makapag-deliver, pero yung itlog doon na binibili sa barangay namin. Mas dumami yung customer. Tuwang-tuwa pa yung mga tao kasi nga, bawal pumunta sa palengke, walang mabiling pagkain. Nataon na doon sa farm namin, yung mga kabarangay at saka yung mga karating na barangay, doon sila nagpupunta. Naglalakad sila sa bukid para lang bumili ng Inopen nyo na. itlog, inopen namin. So, nung nagka-pandemic parang mas mas kung mga positive way yung Binenta mo ng retail. Retail. Mas malaki yung retail yung mga bumibili, yung quantity. Retail quantity. Pero yung presyo, wholesale price para kahit papaano makatulong naman tayo sa So, ganun yung nangyari. At saka yun, tsaka ko rin to na rentahan. Ganyan. Gaano kadami yung pinagdaanan mo? Sir, Sobra. Isipin ko lang lahat. Marami pa, sir, alam ninyo, hindi ko kanina nakwento ko naman na nangutang-utang tayo para lang dahil nga sa nag-umpisa tayo sa wala. Although may kaya yung sa side ng tatay namin, sa side naman ng mother namin, farmer. So, tapos ako, 11 years old lang kasi ako, namatay yung tatay ko. So, parang ako yung breadwinner. So, sa dami, sa hirap, para talagang pag kwento ko, siguro sa part 2. Grabe, talagang maiyak ka, parang yung kwento ni Cedric ba? Kasi Cinderella babae Pero meron yung si Cedric, di ba? Ang munting prinsipe, parang gano'n Maiyak ka talaga. Mula nung namatay yung tatay ko, ibang yugto na naman yun Yung tapos nasubukan kong nasubukan kong maglilitsyon ng manok. Ikaw yung taga-litsyon. Oo, bibili ako ng 15 pirasong litsuning manok sa palengke. Tapos tutusukin ko siya sa mahabang kawayan. Tapos lilitsunin ko yan mano-mano. As in, mag-isa ko. Ako yung bibili, ako yung maglilinis, ako yung magtitimpla, ako yung magtutusok, ako yung mag-iikot, ako pa rin yung magdi-deliver. Tapos pag i-deliver ko, manghihiram pa ako ng motor na pang-deliver. Makikisuyo ako sa isang kaibigan, sabi ko, gasolinahan ko na lang pare. Ganyan. O kaya, hindi ko naman kayang ibigay yung isang buong manok sa kanya. Dahil syempre ang lit lang ng tubo doon, kita. Sasabihin naman niya, hindi, bibili na lang ako ng hilaw na manok. Tapos iluto mo na lang. Yun na lang yung ibigay mo sa akin. So, sige pare, ganun ako. So,
Marami tayong mga pinagdaan ng ganon. Nasubukan ko rin yung ano sir, yung tuwing tinda ng dito sa amin sa livestock market. Nagpapatas ako ng baboy. Nagpalitsyon din ako ng baboy. Chop ko yon. Tapos i-deliver tagi 1 kilo. Kukuha muna ako ng order. Tapos i-deliver ko. 3 years akong ganun. Siguro ang edad ko mga 17, 18, 19 years old ako. Hanggang sa hihila-hilahin mo yung baboy doon sa sa livestock market, maputik doon lalo na kapag tag-ulan. Maapak-apakan mo lahat. Hanggang sa gigising ka ng madaling araw noon 1:00 ng madaling araw. Tapos ililitsyon mo. Babantayan mo hanggang sa maluto. 10:00 nag-uumpisa ka nang mag-deliver. Tapos ka ng 12:00. So ganun. So sa mga napagdaanan kong hirap. Siguro ginamit kong inspirasyon. Yung hirap. Lalo na kapag ikaw yung panganay. Grabe yung kumbaga challenge sa'yo. Although masaya ako ngayon. Masaya ako. Dahil yung pangarap ko unti-unti namang natupad. Ito nga yung nasa likuran nitong cameraman natin. Isa sa mga blessing na binigay sa atin. Pero maganda rin yung maghihirap ka muna para matuto ka rin. Matuto ka. Kasi 4 kaming magkakapatid. Sabi ko 11 pa lang namatay yung tatay ko Ang hirap. Biruin mo, pag ang ulam namin bangus. Famous ang bangus sa amin Yung bangus na yan, hatiin namin. Although alam ko marami tayong mga subscriber, viewer na talagang nagdaan din sa hirap Pero spoiled rin kasi ako nung buhay yung tatay ko. Lahat ng gusto ko, hanggat kaya niya, binibili niya. Imagine, masakit yung ngipin ko. Imbis gamot ang pabili ko, ice cream. Bibilihan, ganun. Oo. Tapos biglang namatay siya, bigla, na high blood Hindi man lang nakapagpaalam, ganyan. So, tas ako pa yung breadwinner. Ayan. Yung bangos, isang bangos na ganun, hatiin namin. Pananghalian namin yung kalahati. 4 kaming magkakapatid, plus nanay ko. Kukurot-kurot kaming ganon. Tapos yung kalahati, mamayang hapunan na naman. Although nung time na yon, hindi ko alam yun. Kasi 16 years old ako, mabarkada ako Dala nga ng 11 pati yung tatay ko. Mabarkada ako, pupunta yung mga barkada ko sa bahay. Pagpunta ng mga barkada ko doon, syempre gutom rin sila. Hindi ko alam yun. Ipapakain ko yung kalahating bangus. Hindi ko alam yun. Ipapakain ko kasi nga gutom sila Pero pag alis nila, yung nanay ko, dyan yung nanay ko, sasabihin niya sa akin, grabe ka. Pang-ulam natin yun mamaya, ipinakain mo sa barkada mo. Hindi ko alam nga yun. Sabi ko, ang damot nyo. Gutom nga yung tao.
madalas yun na mangyari. Hanggang sa dumating yung punto, sasabihin ng nanay ko, alam mo, salot ka, lumayas ka na. Eh, nung time na yun, iba rin yung kaisipan ko. Iba yung state of mind ko. Barkada. Sasagutin ko yung nanay ko, bakit ako maglalayas? Eh, pag naglayas ako, 3 araw, akong pakakainin ng mga kaibigan ko, barkada ko. Maximum na siguro yun, hanggang 4, 5. After nun, uuwi rin ako dito. Hindi ako maglalayas, ganun. Parang inaasar ko pa yung nanay ko. So, ngayon, nagising ako. Matagal naman na akong nagising eh. Kapag binabalikan ko yun, tapos paminsan-minsan kapag yung nanay ko nilalambing ko, bibigyan ko siya ng pera, bibiriuin ko yan. Ma, yung anak mong salot, tignan mo, kaong ganun. Pero alam ko, tuwang-tuwa yung nanay ko. Ay, grabe. Sorry, pero Mapakain niya yung prutas namin sa ref, kung nakabili ako, pati yung grocery ko na maling. Aabrihan niya yan, pagkain sa kanila. Barkada nga, kung magbarkada, hindi lang 10. Kung minsan, 80, 50, nasa bahay sila, ay apo. Eh, buti nga, nagbago. Diba, ngayong magulang na ako, alam ko na yon. Lalo na magbabudget ka, ganyan. Dumaan rin ako sa up and down ng buhay. So, naintindihan ko yung magulang ko. Naintindihan ko. Kaya, lang talaga, pag nagkwekwento akong ganito, pag naalala ko, kaya napapaiyak tuloy ako. Kaya, sa awa ng Diyos, talagang mabuti rin ang Diyos. Bine-bless niya rin tayo. Gaano ka nakayaman ngayon? Mauna na kami ng mami ko, sir. Ay, sige po. Sige po. Add ko na lang si ma'am. Kailan yung i-ano? Update po kita. May dalawa ka pa, di ba? Update po Opo, kita. may dalawa pa po. Sir, nice meeting you. Thank you, Maraming mama. salamat Thank you. po. Okay po. Thank Kain you. na kayo, mama. Ingat kayo, mama. Di successful ka na ngayon. Siguro, sa ngayon, sir, okay lang. Wala pa namang nabago, ganun pa rin. Para sa akin, importante, nabibili natin yung gusto natin, nakakain tayo ng 3 o higit pa sa isang araw. Yung mga kailangan ng mga bata, ganyan, nabibili. Ganyan. Yung number 1 rin, sir, yung ugali. Dapat hindi tayo magbago. Kahit na gaano nakalayo yung narating natin. Dapat natutuwa ako kasi kahit paano yung paa ko nakasayad pa rin sa lupa. Hindi kagaya ng mga iba, di ba? Pag medyo nababago yung ugali. Pero para sa akin, hindi dapat ganon. Kasi ang Diyos, isang ganon lang niya, mababago ka agad yung pwede niyang kunin, pwede ka rin niyang bigyan. Kaya dapat pa rin tayo, humble pa rin tayo. So, gaano ka nangakayaman ngayon? Sir, yung pagdating sa yaman na yan, iba-ibang definition eh. Okay, di ba? sige. Sabi mo nga, depende sa definition. Oo. Yung yaman. Oo. Ano ba ang definition mo doon sa yaman? Yung definition ko sa yaman, yun nga, basta yung mga pangangailangan natin, yung mga basic needs, andyan, natutustusan natin para sa nang tuloy-tuloy. Para sa akin, ayoko nung word na mayaman eh. Although yung mga ibang tao kasi makita ka lang na halimbawa, makita kang may sasakyan kang ganito. Di ba? Ang yaman na ni ganyan, ganun, di ba?
Oh, yan. Ano rin kasi, maaring tulad nung sasakyan ko. Bata pa ako kasi, pag nakikita ko sa TV, gusto kong magkaganyan ka ako. So nung nagkaroon ng chance, Ano yun, BMW ba? BMW? ano po, opo, BMW na X3. Mamaya punta natin sir ha. Malayo dito eh. Hindi ko makita yung tatak sir. Mamaya punta natin. So Oo. pinangangarap mo yan? Pinangarap Yung mo. BMW, nung nagkaroon ng chance, siguro hindi naman siguro masama na na subukan rin. Kunin mo rin yung pangarap mo. Para masubukan rin. Ganon. So, kumbaga, hindi ko rin kasi sinesweldoan yung sarili ko. So parang pinagkasweldo ko na rin. Oo. Kasi baka magkaroon na naman ng birds flu. Ang negosyo kasi talagang sugal din. Okay. Maaring nasa ka ngayon, taas. Maaring sa makalawa, Bagsak bukas, na naman. babagsak na naman, ganyan. So sa akin, expected na rin yan. Kumbaga, andyan na yan, Yun nga lang, kapag dumating yung mga chances na ganyan, kumbaga yung tinatawag nating swerte. Kasi bihibira rin yung nabibigyan eh. So naniniwala ka sa swerte? Naniniwala rin ako sa swerte at saka sa diskarte. Kasi kung sipag at tiyaga, maraming taong masipag at matyaga, Oo. pero Walang diskarte. hindi umasenso. Kasi kulang sila ng diskarte. Kulang naman ng swerte. Ang kumbaga, ipaliwanag ko sa ihalimbawa ko, yung isang tao napakasipag at napakatiyaga niya. Nag-iigib siya. Trabaho niya mag-igib eh. So malayo yung kanyang gripong iniigiban, sinasalukan niya yung drum. So masipag siya, walang problema, walang complaint sa buhay, masipag, matyaga. So sinasahudan, nilalagyan niya ng balde. Balde. Binabaldehan niya yung drum. Hindi niya alam, sir, butas pala yung drum sa likod. So wala siyang diskarte. Ano ba naman kung lagyan lang niya ng Volcasil. Di ba? Parang gano'n. So kung wala kang diskarte, kahit na anong sipag mo, matagal na sanang napuno yon kung madiskarte ka. Sa swerte naman, naniniwala rin akong gano'n yung mga swerte o kaya yung tadhana na kumbaga ang gusto mong direksyon kakaliwa ka tas kakanan, pero bago ka pala kumaliwa, talagang hindi ka kakaliwa kahit na gusto mong kumaliwa. Talagang sa kanan yung punta mo, mga ganon. Naniniwala ako sa mga sa mga ganyan. Sir, tanongin kita. Sabi mo itong mga early years ng pagninegosyo mo, malakas ang loob mong sunggal sa negosyo. To the point na lahat ng pera mo, isusugal mo, pupuhunan mo. Ngayon ba ganun ka pa rin? Ngayon, ganun pa rin. Ganun pa rin. Although, kung sa pera, yan, siguro manunod yung yung mga teller sa bangko. Sasabihin kung binobola ko kayo. Totoo. Ako, more on wala akong liquid. Kasi nakaikot lahat yan. Sabi ko nga, kung may itawag lang sa akin na itong negosyo ko, RTL, may itawag lang sa akin na available na sisiw, at may pambili ako, i-call ko yan as long as legit yung nagtitinda. I-call ko yan. So, kaya sabi ko nga sa inyo, wala akong liquid, na umiikot lahat. Naka-invest lahat. Although may mga property, yung mga yung mga nabili na. Nagbili ka ng mga properties mo. Lately kasi pag hawak mo kasi yung pera, mabilis maubos. Minsan nga hindi mo alam kung anong pinagkagastusan mo. Wala na lang at siya. Basta wala na lang siya. Oo. So ini-invest ko na lang siya sa sa mga agricultural land. Kasi aside dito sa pag-RTL ko, nagka-cattle banking din ako. Nagbabaka ako. Napaaga-alaga mo yan sa mga tao? Andun lang ko siya sa farm ko. Nasa farm lang? Sa kabilang farm ko. Andun lang.
Tas nagtanim ako ng napier grass. Nakabili ako ng agricultural land. 1.2 hectare. Tinaniman ko Puro ng napier yun. napier, lahat yon. Tapos lately may nabili na naman ako. Tataniman ko naman siya ng indigo pera tsaka mulberry para sa mga kambing naman. Ayan, marami ka rin kambing ngayon. Kasi andito na rin ako sa agriculture. Oo. So paninindigan ko na. So may manok ako, may baka ako, may kambing, lahat na para masaya rin kasi ako. Ito na yung buhay ko eh. Dito nang gagaling. Ano ang natutunan mo doon sa pagiging risk taker mo? Sa pagiging risk taker ko, yung ginawa ko kasi, pag risk taker ka, delikado. Kasi imagine, kumbaga sinusugal mo yung pera mo eh. Yung perang nasa yun na, willing mong isugal eh. Ngayon, kung natapat ka sa isang negosyo na bagsak or bumagsak or hindi yung kagandahan, ang problema nun talagang madadapa ka. Which is, ilang beses nangyari sa akin yan. Ilang beses akong nadapa. Hindi lang ako basta-basta nadapa, nabukulan pa ako, ganyan. Yun nga lang, ang maipapayo ko, kapag nadapa ka, bumangon ka. Kasi pag di ka bumangon, suko ka na. Ganun. Which is, yun yung ginawa ko, hindi ho ako sumuko. Sa dami ng mga negosyong pinasok-pasok ko. Ang dami ho. Meron pa yung mga yung mga subukan ko yung mga networking na yan. Kung ano-ano pa. Marami. Ang kagandahan talaga, dapat bumangon ka. Bumangon ka. Ano ang motivation mo? Bakit bumabangon ka? Unang-una, gusto kong umasenso. Ang dream ko, ayokong tumanda ako na yung kumbaga yung patambay-tambay lang na walang nagawa sa buhay. Gusto ko ring umasenso para pagtanda ko, ayoko nung dinadaanan ka lang dyan. Kikita ko kasi karamihan ng mga elders natin. Hindi ko alam kung napapansin nyo, pero ako napansin ko, pag yung isang matanda, walang property, yung kanyang mga anak, yung kanyang mga apo, parang binabaliw-baliwala lang siya. Pero kapag yung meron silang mamanahin, parang, tay, kumain ka na. Tay, tara, punta tayo, ganyan. Ganon, parang ang lungkot ng buhay naman pag ganon ka, ako yung nakaupo ka lang kahit na mabuhay ka pa ng 100 taon. Tapos dinadaanan ka lang dyan mula nung naging 70 ka, 30 years kang ganon, mas gustuin ko na lang na na pumanaw kung ganon rin lang, di ba? Tsaka gusto ko ring matulungan yung mga kamag-anak ko na wala. Pero pag tumulong, hindi ko yung binibigay para isubo nila. Gusto ko yung matuto rin sila. Paano ginagawa mo, sir? Parang yung pinsan ko, siya yung farm manager. So di Binibigyan mo ng trabaho. Binibigyan ko ng trabaho, tinuturuan ko rin kung paano mag-ipon, para kung paano siya umasenso, ganyan. So natutuwa naman ako at natutuwa rin siya kasi mukhang naman effective. Sir, ano ang magbigay ka nga ng mensahe sa sa mga audience natin? Okay, siguro ang maipapayo ko lang, lalo na sa mga ka-agribusiness natin na nag-uumpisa pa lang, umpisa dapat masipag kayo, matyaga, may diskarte, at sana matagpuan natin yung swerte. Ngayon, along the way, pag andun na tayo, madapaman tayo, pilitin po nating bumangon. Huwag po kayong panghihinaan ng loob. Kasi
ako po mismo, nag-umpisa po ako sa wala, as in wala akong piso. Opo, kung nakita ninyo, imagine pati yung diskarte sa pag-open ng cheque, talagang diskarte pa, di ba? So ang dami ko pong dinaanan na ups and down. Hindi lang po ako sumuko hanggang sa natagpuan ko lang yung ganitong negosyo na siya yung naging source ng kinabubuhay namin ngayon. Opo. Sir, marami akong kwentong narinig na mahirap pero nagsisikap, no? May isang common denominator doon sa mga kwento na yon. Okay. May mga tao na hindi nila kakilala na willing tumulong sa kanila. May mga biglang hindi mo kakilala, biglang sumulpot, tutulungan ka. Meron po 'yon. Alam niyo sir, kwentuhan ko kayo tungkol sige, doon sir. sa sinabi niyo, meron akong na-meet na tao. Ayaw ko lang i-mention yung name nila. Tinulungan niya rin ako. Sabi niya, sige, pahiramin kita ng pera. Tapos mag-collateral ka lang ng property mo. Tapos nag-collateral ako. Magkano gusto mong hiramin? Nagsabi ako ng certain amount. Kaya lang ma'am, yung kinulateral ko sa inyo, hindi naman pag i-appraise ninyo, Kulang. parang binebenta ko na sa inyo kako. Kasi pag nagpautang, minsan parang di ba parang 50% lang ng appraised value. So ganon. So imagine, pinahiram niya ako. Tapos sabi niya sa akin, challenge niya ako. Alam mo, tignan na lang natin sa tulong ko sa'yo. Imposibleng hindi ka pa yumaman yan. Ganon siya sa akin. So parang na-challenge ako. Na imagine, hindi niya ako kilala. Tapos, yun nga, nagtiwala siya sa akin. So, mas pinagbuti ko pa para kahit papano matupad yung sinabi niya sa akin. Tsaka yung siguro din yung minsan nakikita rin nila siguro yung potential, or siguro naaawa rin or natutuwa sila sa taong yun, kaya kahit na hindi kanila masyadong kilala or kakikilala ka lang palang nila sa'yo, ganun na yung suportang binibigay sa'yo. Ganyan. Sir, alam ninyo, itong kooperatiba Okay. na nagbibigay sa'yo ng nagsusupply feeds. sa akin ng Okay. feeds, nung birds flu po, tinawagan ako. Sir, medyo nakita yung account ninyo. Ang AR nyo pala nasa 3.9 million. Sabi ko, nako, mas grabe pa pala na naman tong na-encounter kong problema sa pinasukan kong negosyo pa ako. Kasi nga yung mga previous, yung sa mga broiler, yung utang ko parang 1 million lang na lending. Tagal kong binayaran. Tapos ito na naman, hinampas na naman ako 3.9 million. So, sir, paano pong plano nyo? Sabi ko, ano bang maganda? Tawagan kayo ni boss. Tumawag sa akin yung isang may-ari. Tinanong ako. Sabi ko, sir, wala akong masyadong masabi kasi katatapos lang talaga ng birds flu. Ano bang maganda ka ako para makabayad ako? Anong magandang remedyo? Sabi niya sa akin, siguro sir, yung feeds ninyo, for every 1 bag delivery, mag-mark up kami ng 30 to 50 pesos. Para yung 30 to 50 pesos na yan, for every bag, Bayad mo yan. i-set aside yun, ibubukod, yun yung hulog mo sa utang mo.
Ganon sila. Mm. So, sabi ko, pwede sir, kako. Mm. Para mapabilis, gawin na lang nating 100. So, ganun yung setup namin. Mm. Sabi pa niya, sir, di ba masyadong malaki na yon? Malaki na yung 100, sabi niya sa akin. Mm. 30, 50 pesos, okay na sa amin yon. Ganun sila. Ako kasi parang mas ang sarap sa pakiramdam kapag ganun yung kausap mo eh. Kumpara dun sa yung mga inutangan mo na halos katayin ka, halos sakalin ka sa gusto kang pigain. Wala, ang isang tao talaga na nangutang, kung walang pambayad yan, kahit napiga-pigain mo yan, wala kang masisingil. Pero gawan mo ng paraan, tulungan mo siya para makabayad siya. Ganon. So yung sa nangyaring scheme namin, sabi ko, sir, 100 na lang. So pumayag sila. So every time na may feeds ako, may 100 akong savings. So ito na. At continuous pa rin naman yung pagkuha ko kasi ng feed sa layers. Dumating yung time na after ilang taon, tumawag siya sa akin, sir, nakakatuwa. Bakit po? Yung AR mo, konti na. Magkano po? Nasa 486 na lang. Ganon sila. So, paano yan? Kapag natapos mo yan, pwede na nating alisin yon. Babalik ka na sa regular price. Ganon sila. Kako naman, hindi sir, tuloy-tuloy lang natin para kahit paano may savings ako. Ganon naman. Kasi nga ho, sabi ko nga sa inyo, lahat ng halos pinapaikot ko lahat. Ganyan. Para yun nga lang, risky nga lang talaga. Kasi pag nagkaroon ng may mga unforeseen events. So nakataya yung pera natin doon. Pero kahit papaano ngayon may savings ako doon sa kanila. Oo, na anytime pwede ko nang ma-withdraw. Kung may interesado na bumili ng RTL, Opo. paano kayo nila makakontak? Oho. Pwede ho silang tumawag sa akin. 0933-826-3984 sa mga gustong magpa-reserve ng RTL. Opo. Buong nationwide. Nationwide, kaya? Yes, kaya po, kaya. So, tinutur tayo ni Sir ngayon dito sa restaurant. Welcome po kayo rito sa aming restaurant. Saan po banda ito? Sa Dagupan, sir? Venecia Highway, Venecia Highway. Dagupan City. So, ang concept ni Sir ay yung restaurant ay nasa Seafood resto. seafood restaurant, nasa Ibabaw ng fish pan. fish pond. Ito nung kasagsagan ng pandemic, dito kami gumagawa ng mga cages. Dito mismo. Walang ongoing na cages ngayon. Meron po, meron. Pwede ko kayong Sige. pwede natin tingnan. Punta tayo doon. Yan tayo. Malaki pala. Sino ang customers mo sa cages? Yung mga mga kaibigan na rin na nagmamanok. Tsaka ito naman talaga pang sariling gamit lang. Kasi para hindi na ako bumili. Kaya ako naisipang gumawa na lang. So primarily para sa farm. Oo, pang sariling gamit lang. Pero hindi rin maiwasan, may mga gusto mag-order. gustong order ganyan. So kahit papano napagbibigyan naman sila. Ano yung kinikage mo yung Ito po yung yung tapos na cages. Ang karga po ng isang pinto, 4 na manok. So since ito po ay 3 pintuan,
kakarga po siya ng 12. 12 yung manok. Ngayon po, ang sistema nito, makababa muna. Tatlo, patong-patong. Itong patong. Parang ganyan. Parang ganyan. So, 12, 12, 12, 36. So, tabihan pa natin ang isa rito, 72. 72 na. So, ganun lang po yung ano, yung space. Ganun lang yung space niya. Lang. Ito po ay galvanized. Meron po yung tinatawag na isang klase ng cages namin ay hot dip. Kasi po, tinutubog siya sa mainit na tingga. Para Kalawangin. Oo. Para hindi siya kalawangin. Itutubog to, pagkahango, magiging silver na. Kasi yung tingga, kumakapit na sa kanya, magiging coated na. Okay. So hindi na siya kakalawangin. Nagsimula ka sa wala. Palibasa, sanay ka sa wala, kaya kung medyo nadapa ka, bangon ka ulit. Hanggang sa ano, darating rin yung panahon na madadali mo rin. Nadali mo rin. Sa wakas. Yung sa mga anak mo sa Sa Dagupan. Doon tayo sa ano. Ready na raw yung food. Pabalik dito si ano. Sorry. Si Armato. Ang hinatid, andun siya sa bahay eh. Yan. Wow. Ano na Henry? Sige sir, ano mo? Babalik si Tiki. Ito, pag diretso niyan, mga 2 kilometer or 3 kilometer, kaliwa ka, bulungan na, Dagupan. Tapos susunod na San Pasian. Tapos kumaliwa ka, papunta na ng Baguio.